Dear Amihan Stories presents Ang First Love ni Mayor. Written by Luna Margaret. Nako, yan na si Mayor Lino, ang pag-asa ng Maynila. Mabuhay si Mayor Lino! Mayor Lino, ang gwapong mukha ng Maynila. Ang lahat ng mga tao sa partikular na parte na yun ng Tondo, Maynila ay masayang nagsisigawan sa pagdating ni Marcelino. Magandang umaga ho. Bati ni Lino sa umpukan ng mga tao. Pasensya na ho sa abala, ngayong nalalapit na ang araw ng eleksyon. Nais ko lamang sanang masilip ang pinalinis ni Chairman Estero. Tabing ilog kasi ang palengke na yun. Mula pa noong maliit siya ay hindi na maganda ang amoy ng ilog. At isa yon sa nais niyang magtuloy-tuloy na mawala sa palengke. Nalinis na ang ilog. Nasa iyo naman ang suporta namin, Mayor Lino. Pero gusto sana namin malaman kung totoo ho ba na kapag naupo na kayo bilang mayor, isusulong yung patagi ng ilog? Paano naman ho kami mga nakatira sa tabing ilog? Agad na question sa kanya ng isang lalaki. Bukod doon, may bulong-bulungan din na gusto niyong maging modernong palengke. Kung gayon po pala, paano na ang mga nakabilao na vendors na tulad namin? Biglang ani rin ng nakadilintar na matandang babae. Maganda ang ating proyekto. Maniwala po tayo kay Mayor Marcelino na hindi tayo mawawalan. Hindi pa man nakakasalita si Lino ay sambit na ng assistant niyang si Guido. Nagkaingay ang mga tao, halo ang mga saloobin. Si Lino naman ay nanatiling kalmado. Iniangat niya ang dalawang kamay upang patigilin sa pagsasalita ng sabay-sabay ang lahat. Sandali lang, mga kalugar. Mayor Marcelino! Ikaw ang daddy ng kambal ko! Naputo lang sinasabi ni Lino sa pagdating ng kung sino. Kunot noon na nilingon ni Linong sumigaw. Isang babaeng marusing at may bitbit na 2 baby. Sa hula niya ay nasa 6 o 7 buwan pa lamang ang mga bata. Sa unang tingin talagang iisipin ng kahit sino na napakawalang puso ng mister nito dahil hinayaan ito sa ganong sitwasyon. Nanggigitata, walang maayos na kasuotan. Ang tsinelas pa ay de goma na punit-punit. Mayor, matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Kung anong inayos mo't mabulaklak na salita sa mga tao, siyang pabaya mo bilang ama. Kahit ang kambal na lang ang panugutan mo bago ang Maynila, pwede ba? Nagmamalinis ka sa mga tao. Hindi nila alam na may mga anak kang pinabayaan. Muling sabi ng babae. Sa pagkakataon na yon ay galit ang tono nito. Dahil halos lahat ng tao ngayon ay may cellphone na, lahat tuloy ng mga naroroon ay kinuhanan sila ng video. Hindi na magtataka si Lino kung magba-viral sila. Binuntis mo ako. Dapat malaman ng mga tao na binuntis mo ang tulad ko. Hirit pa ng babae. Miss, baliw ka ba? Pinisil ni Lino ang braso ni Guido. Akma itong susugod sa babae. Inawat niya na at siya na mismo lumapit sa mag-iina. At kahit alam niya na nakatutok sa kanila ang mga kamera ng cellphone, ay kalmadong inakay ni Lino ang mag-iina patungo sa sakyan niya. Samantala, si Marcelina ay halos manginig na sa labis na kaba. Hindi niya inaasahan na mananatiling kalmado ang tumatakbong mayor na kinastigo niya at sa mga oras na yun nga ay inakay siya nito patungo sa magara nitong sasakyan. Diyos kong mahabagin, patawarin niyo po sana ako sa kapangasan na nagawa ko. Piping dasal niya. Buti na lang hindi umiyak ang mga anak mo sa ginawa mo. Naumid ang dila ni Marcelina. Pagkaupo nila sa malambot na upuan ng kotse, ay yun ang bungad ni Lino sa kanya. Hi, ano mga pangalan nyo? Mukha namang naalagaan kayo na mabuti kahit marumi ang damit nyo ah. Magiliw pang sabi ng lalaki sa kambal. Kinuha nito mula sa kanya ang anak niyang si Liam. Ang cute mo baby at hindi ka mabaho. Mas lalong nawalan ng kibo si Lina. Habang sinasabi kasi ni Lino ang mga yun, ay minamasdan siya nito at pakiramdam niya'y inaami rin siya gamit lang ang magaganda nitong mga mata. Napansin niya talaga ang mga mata ng lalaki dahil tila mas bagay yon sa isang babae. Mapungay at nangungusap. Kulay abo rin yon sa malapitan. What's her name? Biglang tanong ni Lino sa kanya. Lian. Naumid na sagot lang ni Lina. And this boy? Siya si Leon. Ang ganda ng names nila. Pwedeng-pwede nga na maging anak ko sila. My real name is Marcelino Aragon. How about you? Hindi halos makatingin si Lina sa mga mata ng tumatakbong mayor.
Paano ay Marcelina ang tunay niyang pangalan? Noon lang niya naisip na baka mahalata nito na niloloko niya lamang ito. Kahit tunay na pangalan naman niya ang babanggitin niya. Ako si Lina. Maiksing pangalan ng Marcelina. Sa gulat niya ay malakas na humagalpak ng tawa si Lino. So, gusto mo ba na maniwala ako sa iyo, miss? Bago sumuong sa sitwasyon na yun si Lina, ay inaral na niya ang acting na gagawin. Kilalang matalino at composed si Lino, kaya hindi siya pwedeng magpalamon sa personalidad nito. Hoy, Mayor, nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mo, ipa-DNA mo mga bata. Ang defensive mo naman agad. Nasa getting to know stage pa lang naman tayo. Nasingit mo na agad ang DNA. Nakangising sabi ni Lino. Sa mga oras na yon ay hinihiling ni Lina na sapian siya ng mas matindi pang kapal ng muka. Bukod kasi sa nakakailang ang mga tingin ng lalaki, ay nakakasakal din ang kaunting espasyo na meron sila sa loob ng sasakyan. Hoy, Mayor Lino, sa dami ng pera mo, alam ko naman na sa DNA din tayo mapupunta. Matapang na sad niya. Ngunit sa likod ng utak niya ay nananalangin siya na sundin sana ni Lino ang prinsipyo na meron ito. Bago kasi ang kapanghasan niyang yun, ay nakapag-research na siya tungkol dito. At kamakailan lang na ibalita na may mga babaeng nag-claim na naanakan din ng isa sa mga kapatid nito. Ang sabi, si Lino raw ang umawat sa DNA procedure. Bagkus tinulungan daw ng pamilya Aragon ang babae. Mga kalahating taon pa raw ang nakalipas bago natuloy ang DNA. Ang prinsipyo raw ni Lino bilang nakakatanda sa mga kakambal ay mas mahalaga ang tulong kaysa sa tamang gawin sa ganong sitwasyon. Kapag nagawa na raw na matulungan ng isang tao, magiging maluwag na ang proseso ng lahat. Yun din ang katangian nito na nagustuhan ng mga tao sa paglilingkod nito bilang politiko. Darating tayo sa DNA testing, pero miss, dapat ko muna makilala kayo. At gayon din naman ako bago ko tanggapin ang pagiging daddy ng mga cute na to. Mas mahalaga na maging maayos muna ang kambal mula sa kanilang kalusugan hanggang sa kasuotan. Bago yung mga kaano-anong bagay na pwede na munang ipagpaliban. Kunwari ay umismid si Lina. Ako nga si Lina eh. Marcelina Monteclavio. Monteclavio del Sol? Putol ni Lino sa kanya. Oo. Bakit? Kilala mo ba ako? Kilalang kilala kita. Ako nga yata ang tatay ng mga anak mo. Nanlaki ang mga mata niya. Bigla kasi siyang niyakap ni Lino. Mabilis din nitong naalalayan ng kambal habang tag-isa nilang karga mga to. Patawarin niyo ako. Hindi ko akalain na magkakaganyan kayo pagkatapos ng gabi na yon. Madamdamin na dagdag pa ng politiko. Sa kabiglaan ay hindi maiwasan na maguluhan naman ni Lina. Hanggang sa mapadako ang tingin niya sa unahan ng sasakyan. Naroon pala ang assistant ni Lino. Kinukuhanan sila ng video. Nalintikan na. Hindi niya akalain na tulad niya, kaya rin palang maging artista ng magiging mayor ng Maynila. Mayor, sandali! Halos mapisa si Lina sa higpit ng yakap ng lalaki sa kanya. Bahagya niya itong itinulak. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon. Pero kilala kita talaga. Minsan nakakalaro kita noon sa Barangay Barong. Ako to, si Lino, ang batang nakialam sa ginagawa mo dati na pagluluto ng mga lusaw na kandila. Bago makapagreklamo si Lina, ay tuloy-tuloy na sambit ng lalaki. Siya naman ay napakunot noo. Sa binanggit nito, ay may pilit na alaala nga na sumisiksik sa utak niya. Ang batang malinis at mukhang matalino. Bigla siyang nilapitan nito dati at iniligtas siya mula sa sarili niyang katangahan. Niluto niya kasi noon ang lusaw na kandila sa latang manipis, gayong mas marami pang pwedeng lata na mapaglutuan. Naalala na kita! Ang yabak mo pa nun na nagpakilala ako sa'yo gamit ang pangalan ko na pangmayaman. Nabiglang wika ni Lina. Natawa rin siya sa bahagi na yon ng kanyang kabataan. Oo, tama ako yun. Pero mamaya na natin alalahanin ng mga yan. Narito na tayo sa bahay ko. Yan na magiging yaya ng kambal. Bukod sa napakabilis silang natangay ni Lino patungo ron, mabilis din ang pangyayari na kinuha ng dalawang uniformadong yaya ang kambal na sina Lian at Leon mula sa kanila. Hindi naman nagdalawang isip si Lina na ibigay ang mga bata. Napukaw ang atensyon niya ng maganda at malaking bahay. Noon lang siya nakakita at makakatapak sa ganong karangyang mansyon. Mabuti naman at nakarating kayo kaagad. Nagpahain ako ng makakain niyo the moment na mapanood ko ang viral video.
Untag kay Lina ng isang pustoryosong ginang. Nakatulala siya sa ganda nito hanggang sa ibeso siya nito. Kilala niya ang babae. Ito ang nanay ni Mayor Lino. Ilang beses na rin na nagpunta sa barong-barong nila ang butihing ginang upang mamahagi ng mga food pack. Isa ang kanilang lugar sa hindi nakakalimutan ng pamilya Aragon, kung kaya hindi niya maunawaan kung bakit nasa proyekto ni Marcelino Aragon na patagin ang ilog. Isa si Lina sa nakatira sa mga barong-barong sa ilog. Sa totoo lang ang kaninang ginawa niya ay isang palabas lang. Desperadang galaw niya yun upang kahit paano ay bago man lang mag-eleksyon ay mamansyahan ang napakalinis sa pangalan ni Mayor Lino. Tiyak na kasi ang panalo nito dahil wala rin namang nagtangka na kumalaban dito. Ang ibig sabihin nun ay manganganib na mawalan siya ng bahay at mawalan pa ng pwesto sa palengke. Karugtong kasi ng ilog ang pwesto ng mga nakabilao o maliliit na vendor na tulad niya. Umaasa siyang dahil sa ginawa niya ay hindi matuloy ang proyekto na yun ni Lino. Gutom ka na ba? O gusto mong maligo muna? Well, marami namang damit si Nani na pwede mong magamit muna habang di pa tayo nakakabili ng damit mo. Pukaw kay Lina ng lalaki. Nang lingunin niya ito ay may ngiti ito sa labi. Doon niya napagtanto na kulang pa siya sa kaalaman tungkol sa magiging mayor nila. Dahil noon lang niya nalaman na kaya rin pala nitong maglaro kung paano lumaro ang mahirap na tulad niya. Maliligo na muna ako. San bang banyo? Simpleng sagot na lamang niya. Tahimik na sumunod si Lina sa kasambahay na nagsama sa kanya patungo sa banyo. Nang mapag-isa siya sa banyo, agad niyang dinukot ang kanyang cellphone. Nag-dial siya at agad din naman na may sumagot sa kabilang linya. Kuya Fernan, nandito kami ng mga bata sa bahay ni Mayor Lino. Ikaw ang nagsabi na gawin ko to at tiyak na magtatagumpay ako. Nasayang ang kita ko ngayong araw. Paano ako makakalis dito ngayon? Isa pa, wala akong dalang gatas sa mga bata. Bungad ni Lina sa kausap. Bahagya namang natawa si Fernan. Relax ka lang, Lina. Masyado ka namang kabado. Mas maigi nga na nandyan ka. At nang di puro palengke at estero ang nalalanghap mo. Siyak din na magiging masarap ang buhay ng mga anak ko dyan. Si Fernan ang tunay na ama ng mga bata. Pamangkin lang ni Lina ang kambal. Nabuntis nito ang ate niya na sa kasamaang palad naman ay namatay sa panganganak. Gumanda ang buhay ni Fernan buhat ng maging kanang kamay ito ng politiko at kamakailan lang siya ang kinuhang yaya ng lalaki sa sarili niyang mga pamangkin. Nagtiwala siya sa salita nito dahil nag-iisa na lamang siya sa buhay at wala naman itong pinakitang hindi maganda kung sa kapakanan din ng mga bata ang pag-uusapan. Oo at siya ang nag-aalaga at madalas nakasama ng kambal, ngunit hindi naman nagpabaya si Fernan bilang ama ng mga ito. Paano na kami makakauwi nito? Mukhang seryoso si Mayor Lee. Hello? Hello, kuya? Nawala ng signal ang telepono. Walang nagawa na ibinulsa na lamang uli niya ang aparato. Ay nako, mukhang mananatili na nga muna kami ng kambal dito. Sambit na lamang niya sa kanyang sarili bago sinimulan ang paliligo. Samantala, sa labas ay masinsinan din na nag-uusap si Guido at si Lino. Nag-viral na rin ang eksenang kinuhanan natin sa kotse kanina, Mayor. Good. Mahalaga lang na malaman ng mga tao na ang hangarin ko, hindi ang ako'y ng pagkakamali na ibinibintang sa akin ni Lina, kundi ang higit na mabuti sa sitwasyon. Yun ay ang matulungan siya. Sa pinakakuhanan niyang eksena kanina sa loob ng kotse, ipinakita niya sa taong bayan na wala siyang hangarin na itanggi o ang kinin na siya nga ang ama ng mga bata. Bagkus ipinarating niya sa video na handa siyang tulungan si Lina sa kung anuman ang problema nito. Siyempre, nakarating na sa kanya ang background ng babae. Gayon din ang haka-haka na baka ginawa lang yun ng babae dahil sa takot na mawalan ito ng bahay sa barong-barong at mawalan ng pwestong bilao gaya ng mga tao kanina sa palengke. Pero naroon nga siya hindi para tapakan ng tulad nito, kundi ang makatulong. At masasabi pa nga niyang magandang halimbawa sa hangarin niya ang pagdating ni Lina. Ang nakapagtataka lang, mukhang maayos naman ang trabaho nitong Fernan, Mayor. Bakit kailangan niyang ituro sa iyo ang obligasyon niya bilang tatay sa kambal? Malabo namang politika yun. At alam naman natin na wala kang kalaban o kaaway. Tumango-tango si Lino. Yun nga ang dapat mong alamin sa mga susunod na araw. Hindi pa talaga natin mabibigyan ng kasagutan yun sa ngayon. At bago pa ang sitwasyon na binuo nila. Pero ano tanuman, ang nakikita ko lang na dahilan nila para sa kapakanan ng kambal.
Hindi man ayos ang ginawang paraan ni na Fernan at Lina. Matindi naman ang kagustuhan nilang mapabuti ang mga bata. Dahil nga nasa linya ng politika at may pera namang sadya ang kanyang pamilya, madali para kay Lino na malaman agad ang mga bagay-bagay na nais niyang malaman. Makakaasa ka na malalaman din natin ang sagot sa mga tanong natin, Mayor. Pagbibigay assurance ni Guido. Alam ko yun, but for now, asikasuhin mo na muna yung sinabi ko sa'yo na unang dapat gawin natin kay Lina at sa kambal. Areglado, Mayor. Diretsyong tugon ni Guido. Anong dapat gawin? Pasensya na, Mayor Lino, pero hindi ba dapat umuwi na kami ng kambal ko? Sabay na nilingon ni Guido at Lino ang babae nagsalita. Napatda naman si Lino, ngayon na nakaligo na si Lina at suot na ang maayos na duster ng kanyang ina. Laking gulat niya na nagbago ang itsura nito at lumutang ang gandang taglay. Sa linya ng propesyon niya, ay sanay siyang makakita ng magaganda at nakaayos na babae. Ngunit sa isang dalaga na nakaduster at bagong ligo lang, tila tumalon ng konti ang kanyang puso. Mayor? Pukaw ni Lina sa sandaling pagkatigalgal niya. Tumikhim si Lino. Paano kang uuwi? Ikaw na nga lang ang may sabi na ako ang tati ng kambal, hindi ba? Bilang politiko, napakawalang puso ko naman kung pababayaan ko kayo. Siyempre, dapat lamang na magpakasal tayo. Kasal? Maagap na bulalas ni Lina. Nahihibang ka na ba, Mayor? Anong kasal? Para lang sa dalawang nagmamahalan ng kasal. Nabuo lang natin sa maling paraan ng kambal. At isa pa nga yun sa dapat kong malaman. Paano nga nangyari pagkakamali natin? Natigilan si Lina. Marahil hindi nito inaasahan ang tanong niya. Dati akong janitress. Naging janitress ako sa munisipyo kung saan ka congressman. Tapos may party. Nalasing ka at inakalang ako yung babaeng regalo sa'yo. Pero baka limot mo na yun. Kasi nga lasing ka. Kinabukasan din kasi parang di mo na ako kilala eh. Kaya nga nagtago na lang din ako. Lumabas lang ako kasi hindi ko na kayang palakihin ng kambal. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Lino. Mukhang nabasa lang ni Lina mula sa kung saan ang sinaad nitong kwento. Ang unfair ko pala sa'yo, Lina. I'm sorry. Pakikisakay na lang niya sa hinabing kwento nito. Hindi. Ayos lang. Kagustuhan ko naman na ilihim ang naganap. Nilapitan niya ang babae, umatras naman ito. At saka mariin na pumikit nang ilapit niya ang mukha niya sa maliit at maganda nitong mukha. At ngayon, hayaan mong kagustuhan ko naman ng masunod, Lina. Dapat na malagay sa apelido ko ang mga bata para ano't anuman, magiging tagapagmana ko sila. Tagapagmana. Hindi akalain ni Lina na ganun pala siya kagahaman. Napaoo siya kay Lino sa kasal para sa mamanahin ng kanyang mga pamangkin. Wala siyang alam sa proseso at kung ano paman pero para sa mana o pera na mapupunta sa mga pamangkin niya. Sumang-ayon na lamang siya sa nais ng politiko. Sa munisipyo lang sila ikinasal ni Lino. Dinaluhan yon ng ilang mahahalagang tao kasama ang pamilya Aragon. Pwede na kayong mag-kiss, Lino. Anunsyo ng matandang alkalde na nagkasal sa kanila. Hinarap siya ni Lino at gaya ng mga nakaraang araw, hindi halos makatingin si Lina sa magandang mata ng lalaki. Hindi ko akalain na mahihain din palang babaeng pinakasalan ko. Nagulat siya sa ibinulong ni Lino. Mayor, sige na, halik na. Naipit na ang huling salita ni Lina, bigla ba naman siyang sinunggaban ng halik na ngayoy mister na niyang si Lino. Hindi nagpaalam ang lalaki na hahalikan siya sa labi. Hindi rin niya alam kung required ba na sa bibig ang halik kapag ganong kinasal. Pero mahalaga pa ba yun? Hindi ba't mas mahalaga yata kung paano siya tutugon sa halik ni Lino? Nang hindi nito malalaman na unang halik niya yon. Talagang ang hindi kita naitrato ng tama, Lina. Kahit ang maganda at maayos na halik, hindi ko na iparanas sa'yo nung buuin natin ang kambal. Nang maghiwalay ang labi nila'y bulong ni Lino sa kanya. Nasa tapat ng tenga niya bibig ng lalaki. Damang-dama tuloy ng bawat himaymay niya ang init ng hininga nito. At si Lina naman, parang tanga na nananalangin na huwag sanang marinig ng lalaki ang malakas na kabog ng dibdib niya. Dahil sa halik nito, ay tila sasabog na ang puso niya sa labis na dagundong. Tara na, mag-honeymoon pa tayo. Nagulat man siya sa biglang pagbuhat sa kanya ng lalaki, ay mabilis naman siyang napakapit sa batok nito upang hindi siya mahulog.
Pero masyadong matigas ang braso ng mister niya, kaya alam niyang safe siya sa karga nito. Honeymoon? Pero Lino, para lang yun sa mga mag-asawa. Nag-aalangang sambit ni Lina. Tumawa si Lino. At mag-asawa na nga tayo, Lina. 3 linggo na lang at eleksyon na. Gusto kong sulitin ang araw na hindi pa ako ganong kabisi. Dapat kitang pagtuunan ng pansin, gayon din ang mga bata. Dumagundong ang dibdib niya. Sa kanya naisip na ang hirap pala kapag ipinanganak kang walang alam at tindera lang ng gulay ang kabuhayan, buhat nagkaisip. Paano ay ngayon niya lang napagtanto na wala siyang nalalaman sa mga proseso na pinagawa sa kanya ni Lino? Hindi rin niya alam kung dapat pa ba siyang bumigay sa honeymoon. Paano kung ayaw niya? Makakasuhan ba si Lino? Paano? Mag-asawa na nga sila. Isa pa, birhen siya. Paano kapag nalaman nito yun? May problema ba? May gumugulo ba sa isip mo? Untag ni Lino sa kanya. Sa kanya lang nalaman na naroon na pala sila sa loob ng malamig na kwarto. Inilapat siya nito sa malambot na kama. Hindi naman natin mahal ang isa't isa eh. Pwede naman na hindi na natin gawin to, di ba? Pagak na natawang lalaki. Imbis na sagutin siya ay tumabito ng upo sa kanya. Kinuha ang nanginginig niyang kamay at ginagap yun. Malamig sa kwartong yun at idagdag pa na nanlalamig ang pakiramdam niya dahil birhen pa siya at walang karanasan sa ganung bagay. Kung kaya nagulat siya nang biglang hipa ni Lino ang magkadaop niyang palad. Of course, pwede na hindi mangyari ang honeymoon, sweetheart. Malambing na sabi nito. Dahil kung pipilitin kita, maaari ako makasuhan. Oo at misis na kita pero ikaw na rin ang nagsabi, hindi tayo nagmamahalan. Hindi normal na magitan sa atin na kasal. Pero dahil hindi ko gustong makulong, legal ang lahat ng mga pinirmahan mo kanina. Kumunot ang noon ni Lina. Naguluhan siya sa sinadang lalaki. Naguguluhan ka dahil wala kang idea sa nangyari, hindi ba? Dahan-dahan siyang tumango. Konti na lang at gusto na niyang aminin sa politiko na napapayag lang siya nito dahil sa mana na sinabi nito na mapupunta sa mga pamangkin niya. Ngunit napagtanto niyang ang tanga niya. Nakalimutan niyang naisahan nga siya nito nung sumigaw siyang pabaya itong ama at agad siyang nabaliktad. Lina, ngayon na misis na kita. Gusto ko mag-aral ka para hindi ka maabuso ng mga taong maaaring gamitin ang kahinaan mo sa hindi magandang paraan. Napatda siya. Alam mo na, hindi ako nakapag-aral. Tutulungan kita, hindi pa huli ang lahat. Ang sumunod na namalayan ni Lina ay nasa mansyon na ulit sila at nagpadala ng teacher si Lino para sa kanya. Tinuruan siya ng guro na tinatawag nitong alternatibong pag-aaral kapalit ng mga taon na hindi siya pumasok sa eskwela. Naging madali naman ang pag-aaral dahil likas kang matalino, Lina. Nang umagang yun ay papuri sa kanya ni Mrs. Havion. Ang edad 58 niyang maestra. May asawa ito at 3 anak. Sa pagkakakilala niya rito ay tila na rin siya nagkaroon ng isang ina. Maraming salamat po sa tulong niyo. Ngayon ko mas lalong na-realize na napakamangmang ko pala talaga. Huwag mong sabihin yan. Mayaman ka naman sa diskarte, iha. Nginitian niya ang guro. Maiba po ako. Ano ba ang pag-aaralan natin ngayon? Para sa araw na to, gusto kong mag-skip tayo sa normal na klase. Hindi naman mahigpit si Mayor kaya naisip kong maaari ko ring ituro sa'yo kung paano maging tunay na may bahay ng isang alkalde. Na-excite si Lina sa narinig. Misis naman talaga siya ng lalaki magiging mayor sa lugar na yon. Kahit hindi normal ang pagsasama nila at kahit nitong mga nakaraan, ay halos hindi niya ito napagkikita. Gusto niya pa rin ang idea na magiging tunay siyang misis nito. Let's go! Sakto tong naisip kong idea at narito si Mayor ngayon. Nandyan siya? Nautal pang tanong niya. Kasi naman bago yun sa kaalaman niya napakabisi na tao ni Lino. Magtagpo man sila sa bahay, ay nagtatanguan lang sila dahil nga lagi naman nagmamadali ang lalaki. Oo, Lina, at mukhang kailangan niya nga ng isang misis ngayon. Bahagyang hinila ng guro si Lina. Narating nila ang dining area. Nasilip nila, nandun ang binata. Tila hindi nito malaman ang gagawin sa pantry. Bakit parang nahihirapan siyang maghanap ng makakain? Ang dami naman nilang kasambahay. Hindi napigilan na bulong ni Lina. Lina, hindi lingid sa akin ang sinimulan niyo ni Lino. Pero alam na alam ko ang ugali ng batang yan. Dati rin nilang kasambahay ang nanay ko. Si Lino raw talaga, hindi pala utos.
lalo't pagkakainin niyang ihahanda. Mrs. Savion, kung ganun, hindi ho pwede na pakialaman. Ano ka ba? Misis ka niya, kaya ayos lang. Putol agad ng guro sa sinasabi niya. Matapos ay bahagya na siyang inudyukan na lapitan ng lalaki. Sakto namang lumingon ang binata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang timang na kumabog naman ang dibdib niya. May kailangan ka ba? Sabay na sambit, ninalino at lina sa isa't isa. Napakamot siya sa sariling kilay, nang lumingon kasi siya sa likuran, ay iniwan na pala siya ni Mrs. Savion. Sabi kasi ni Mrs. Savion, kailangan mo raw ako. Para sa breakfast ko? Tanong ni Lino. Oo, sige, upo ka lang. Ako na maghahanda para sa'yo. Bago pa siya lamunin ng lupa, nasabi na niya yon sa mabilis na paraan. Kumilos na rin siya. Nakita naman niya ang box ng pancake na hawak kanina ni Lino, kaya alam na niyang yun ang gusto nitong agahan. Madali lang naman lutuin yun. Heto, ikaw nang bahala ko anong gusto mong ilagay dyan. Kompleto naman dito sa kusina niyo. Hindi tumingin kay Lino na inabot niya rito ang iba't ibang klase ng syrup na nakita niya sa ref. Hindi niya alam kung sino ang nag-utos sa kanya na iwasan ang mga mata nito. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang bagay na ilagay sa pancake ng isang taong pagod sa trabaho? Doon muling sinalubong ni Lina ang mga mata ng lalaki. Marahas siyang napalunok. Sa ganda ng mga mata nito, hindi niya akalain na may igaganda pa pala ang mga yon. Ngayong kababanggit lang nito na pagod ito. Kasi dapat may oras ang tulog mo. Tumaas ang gilid ng labi ni Lino. What? Sabi ko, dapat kahit anong busy mo, may oras pa rin ang tulog mo, para di ka napapagod ng sobra. Biglang umangat ang kamay niya, kaya hindi na nakapagsalita ulit si Lino. Hinawi niya ang kapirasong buhok na tumabing sa mga mata nito. Natigilan din siya nang ma-realize na hindi niya dapat yun ginawa. Ano pa naman ang nangyayari sa kanya? Pasensya na. Nailang lang kasi ako, parang tatama na sa mata mo ang buhok. Bumalin siya sa syrup. Ito na lang, chocolate syrup na lang ang ilagay mo sa pancake mo. May nagsabi kasi sa akin noon na nakakaganda ng mood ang pagkain ng tsokolate. Pabitin ang huling salita niya dahil napansin niyang mariing nakatitig sa kanya si Lino. Naalala mo pa pala yun? Tanong nito. Napangiti siya. Oo naman, at totoo pala yun. Salamat sa ibinigay mo sa akin na chocolate. Nawala ang sakit sa kapirasong daliri ko. Kahit kasi natulungan siya ni Lino dati na huwag mapaso ng sobra sa paglalaro niya sa tinunaw na kandila, nadaplisan siya sa daliri. Bago siya nito iwan, binigyan siya nito ng chocolate para raw kahit paano ay makalimutan niya ang hapdi. Hindi naman ako nasasaktan ngayon, Lina. Pagod lang talaga ako sa tambak na trabaho nitong mga nakaraan. But who am I to complain, di ba? Accomplishment para sa akin na may matulungan. Tungkol doon, pasensya na. Munti ko pang masira ang pangangampanya mo. Bigla niyang naisingit. Akin na nga yan. Ako na maglalagay sa pancake. Kinuha niya ang chocolate syrup mula sa lalaki para kahit sandali, maiwasan niya ang magandang mga mata nito. Pero ang lalagyan ng syrup, masyado niyang napihit, kaya bumuga yon sa pancake patungo sa palad ni Lino. Ay nako, sorry! Maagap na kinuha niya mula sa lalaki ang plato. Inilapag niya yon sandali sa countertop. At saka wala sa loob na kinuha ang palad ni Lino. At saka sinipsip ang chocolate syrup na naglandas doon. Maya-maya pa ay natigilan si Lina sa ginagawa. Bigla niyang na-realize na hindi tama na sinimot niya ang chocolate sa palad at mga daliri ng lalaki. Naku, sorry talaga, Mayor. Naudlot na ang sinasabi niya. Bigla kasing hinarang ni Lino ang isa nitong daliri sa kanyang labi. Stop! Huwag ka na magsalita, Lina. Kung magsasalita ka pa, baka maulit na naman ang ginawa kong paghalik sa'yo. Nahihirapan ang tono na sambit ng lalaki. Si Lina na may nandilat ang mga mata. Naaalala na naman ang nanakaw sa kanya na first kiss. Maglinis ka na lang dito. Dadaanan ko na muna ang kambal. Mamaya ko na lang babalikan ng pancakes. Wika nito bago alisin ang daliri sa kanyang bibig. Tumalikod ng lalaki. Ngunit hanggang sa nawala ito sa paningin niya, ay ang lakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Bago sa kanya ang pakiramdam na yon, pero hindi naman siya engot para hindi malaman na hindi yun normal na reaksyon. Matapos ang eksenang yon ay naging matulin ang paglipas ng mga araw. Hindi makapaniwala si Lina na nalibang na siya sa bahay ni Lino. Ang dami na niyang pinag-aralan na hindi niya inakalang kakayanin pa pala niya
na malaman. Leon, hindi ko na makontak ang Tate Fernan nyo. Nalulungkot ako para sa inyo. Paano na lang kung wala na tayo rito sa mansyon ni Mayor Lino? Magiging madali bang lahat sa ating tatlo? Isang gabi, kausap niya sa mga pamangkin. Nasa tagisang kuna ang mga bata at mahimbing ang mga tulog. Dinudulog niya ang problema sa kambal kahit wala pang muwang ang mga ito. Ano't anuman kasi ang nangyari sa tatay ng kambal, dapat siyang mabahala. Yun ang pinoproblema niya at hindi na ang pagkawala niya sa pwesto sa palengke at mas lalong hindi na ang pagalis sa barong-barong. Sa isang linggo kasi ng pananatili niya sa poder ni Lino, napagtanto niyang kaya naman pala niyang umalis sa pagiging tindera ng gulay sa palengke, lalo na ang lisanin na mabahong barong-barong. Hindi niya nais na makalakihan din ng mga pamangkin niya ang lugar kung saan siya nagkaisip. Pag nalaman ni Lino ang ginawa natin sa kanya, palalayasin niya tayo. Kung hindi ko pa makakausap si Kuya Fernan, ipapakiusap ko na lang siguro na maiwan kayo rito. Kailangan na maiwan muna kayo rito kasi dapat muna akong magpayaman eh. Wala tayong bahay. Kukunin ko na lang kayo o hihiramin kay Lino kapag nakabili na. Naputol ang pagsasalita niya nang may kumalabog sa loob ng banyo. May tao ba dyan? Tanong niya. Manang Deli? Fe? Tawag niya sa dalawang yaya ng kambal. Dahan-dahan lumapit si Lina patungo sa pinto ng banyo. May tao ba dyan? Ulit niya. Nanatiling walang tumugon. Hindi naman siya natatakot sa multo o ano. Kung may tao roon na nakarinig ng mga sinabi niya sa kambal, doon siya mas dapat matakot. Samantala, hindi na mapakali si Lino. Nasa loob siya ng banyo nang walang ano-ano'y naringgan niyang magsalita ang babae. Tulad kasi nito, dinaraanan niya ang kambal kapag break time ng mga yaya ng ganong oras. Anak ng teteng, mauhuli pa yata ako ni Lina rito. Hindi mapakaling aniya sa isipan. Sa totoo lang sa buong durasyon ng pag-aaral ni Lina nitong mga nakaraang araw, hindi niya ito halos nakikita. Kung makasalubong niya, tinatanguan niya lang at hindi rin halos kausapin. Sa madaling salita, iniwasan niyang babae. Buhat kasi nung halikan niya ito at aminin na baka ulitin niya yun matapos ang nangyari sa kanila sa dining area, ay bigla siyang nahiya. Wala naman sa plano niya yun. Hindi niya alam kung bakit bigla niya itong hinalikan nung kasal nila. At muntik pa nga na hindi niya mapigilan ang sarili sa honeymoon nila. Kung hindi lang niya siguro alam na inosente si Lina at Mangmang, dahil hindi naman nakapag-aral ay nag-take advantage na siya sa sitwasyon. Well, lalaki lang siya. In fact, that particular night and day, hinayaan niyang mawala ang kakaibang naramdaman sa dutsa ng malamig na tubig ng shower. At ngayon, anong gagawin ko? Bukod sa malalaman niyang nandito ako sa loob. Ano na lang ang iisipin niya? Na narinig ko siya? Paano ko ba malulusutan to? Kung bakit dumampa ako sa kwarto ng kambal eh. Hindi ko naman din sila nalapitan at nilalagnat ako. Yun ang mga naglalarong katanungan sa isip ni Lino nang walang ano-ano'y bumukas na nga ang pinto ng banyo. Sa kabilang banda ay napilitan si Lina na buksan ang pinto ng banyo dahil hindi siya mapakali sa narinig na kalabog. Lino? Sigaw niya na mabuksan ang pinto at makita ang asawa niyang nakabulagta sa sahig ng banyo. Ala, Lino, anong nangyari sa'yo? Ano kasing ginagawa mo dyan? Natatarantang wika niya at mabilis niyang nilapitan ng lalaki. Kahit mabigat ito ay nagpasalamat siya na biglay tila naman nahimasmasan ito. Kung kaya magaan niyang naakay patungo sa sofa bed na naroon sa loob ng kwarto ng kambal. Lino, nako, sana ayos ka lang. Ano bang gagawin ko? Teka, tatawag ako ng saklo. Pinutol ng paghila ng lalaki ang sinasabi niya. Dahil hindi niya inaasahan ang paghila nito sa pulsuhan niya, dumiretso siya ng daus-us pakubabaw sa matigas na dibdib nito. Sinalubong siya ng mapupungay na magagandang abuhin ng mga mata ng lalaki. Huwag ka nang umalis. I'm okay. Napapikit siya. Mainit ang hininga ng lalaki na bahagya yung dumampi sa mukha niya. Pero bigla rin niyang naalala na. Mainit? Sobrang init ang hininga mo, Lino. Napabalikwas siya ng bangon. Sunod ay hindi po niya ang leeg ni Lino. Nako, nilalagnat ka. Bakit napunta ka rito sa kwarto ng mga bata kung may lagnat ka pala? Lalong hindi niya malaman kung anong dapat gawin dito. Natataranta siyang may sakit ito, pero nagawa niya pa ring sermonan. Inakay niya papunta sa guest room ang lalaki dahil yun ang pinakamalapit sa kwarto ng kambal.
at saka niya sinimulang asikasuhin ng lalaki. Kailangan niya itong mapunasan para bumaba naman kahit papanong lagnat nito. Total ayaw mong tumawag ako ng saklolo. Ako na lang mag-aasikaso sa'yo. Hindi ko naman first time to kaya kalma ka lang ha. Pagkausap ni Lina, sa dilat naman na si Lino. Nang bagyang tumango ang lalaki bilang sang-ayon, ay nakampante naman siya. Sa kabilang banda ay tila nais namang pagsisihan ni Lino ang pagsang-ayon. Ang unang ginawa kasi ni Lina ay nagpamulagat sa kanyang mga mata. Nagpusod lang naman ang buhok ang babae. Mula sa kapirasong ilaw ng lampshade, kitang-kita niya ang makinis nitong leeg. Wait lang, may kukunin lang ako, Lino. Sandali itong lumabas para kumuha ng palangganang may towel at tubig, at nang bumalik ay mahinhin na yumuko. Pinipiga lang naman ni Lina ang towel na nasa palanggana, pero eksenang makamundo na ang nasa utak ni Lino. Epekto na yata yun na pinipigilan niyang nararamdaman sa babae. Dahil doon, malakas na napamura na lamang siya sa isipan. Sabihan mo lang ako kung giginawin ka. Alang babae. Sinimulan na nitong punas-punasan ang mainit na katawan niya. Eto, kinuha na rin kita ng gamot para sa lagnat. Simpleng tumangulag siya saka bumangon upang sumandal sa headboard. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at gamot na ibinigay ni Lina. Saka ininom yun at pagkatapos nahiga siyang muli at mariin na pumikit. Dapat niyang iwasan na makita ang babae kahit sandali lamang. Dahil kung alam lang nito kung ano ang naglalaro sa isipan niya ng mga sandaling yun, siguradong isusumpa siya nito habang buhay. Hay, bakit parang hindi nagbabago ang temperatura mo? Matapos ang ilang minuto ay wika ni Lina. Muli nitong hinaplos-haplos ang noo at leeg niya. Napaigtad siya pero hindi napigil ang sarili at inabot ang kamay ng babae. Hayaan mo na. Mamaya lang siguro bubuti rin ang lagay ko. Naulanan lang ako kahapon ng mangampanya ko kaya ako nilagnat. Kung nag-aalala ka naman na baka mahawa ang kambal sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila nilapitan kanina. Sinilip ko lang sila. Sira, hindi naman. Mas nag-aalala nga ako sa'yo eh. Tawagin ko na kaya si Doña Lumina. Hindi naman doktor si nanay. Matanda na ako para tumawag pa na nanay sa kapirasong lagnat. Wala namang problema ron. Baka nasanay ka lang na mag-isa. Hindi ba't ikaw rin naman? Bago pa iwasan ay nabanggit na yun ni Lino. Natigilan ang babae sandali, ngunit tumugon din. At salamat sa'yo. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng matatawag kong tools sa mga susunod na araw. Yung kahit alam ko mag-isa pa rin ako, at least ngayon, may alam na ako. Nakapag-aral na ako. Totoo palang napakamatulungin mo, Mayor. Ikaw nga ang hanap at dapat na leader ng Maynila. Sinserong sabi nito. Walang anuman. Gamitin mo ang mga napag-aralan mo sa pag-improve. Hindi ko gusto na maloko ka na kung sino. Paalala niya rito. Salamat talaga sa mga tulong, Mayor. Salamat sa pagmamahal sa amin ng kambal. Ngayon ko na to sinabi at baka bukas makawala. Maging busy ka na naman. Pagak na tumawa si Lino. Kung alam lang sana ni Lina na iniwasan niya ito at hindi naman siya ganong kaabala upang hindi masilip man lang ang mga ito. Walang busy na tao kapag tinatawag ka na ng mga taong mahalaga sa'yo. Teka, mahalaga? Si Lino rin ang natigilan sa tinatakbo ng kanyang isipan. Kailan niya pa naamin sa sarili na mahalaga sa kanya ang kambal at si Lina? At baka dahil nga malawak ang puso niya sa pagtulong, natural lang na mahalaga na ang mga ito sa kanya. Yun lang yun. Nais niyang pagtawanan ng sarili. Sa punto pa lang na pinakasalan niya ang babae, ay alam na niyang hindi lang yun, yun lang yun. Ewan niya ba kung bakit ayaw pang sumuko ng puso niya? Kinukumbinsi niya na lang ang sarili na wala lamang na kung ano-anong iniisip, pero ang mga kamay niya, kusa nang dumapo sa malambot na pisngi ng babae. You're so beautiful, sweetheart. Samantalang si Lina kahit medyo madilim sa loob ng kwarto na yon, alam niyang malabong makita ni Lino ang pamumula ng mga pisngi niya. Nakaramdam pa rin siya ng pagkapahiya. Naalala niya ang halik nito. Nakakahiya talaga yon. Hindi siya marunong gumanti ng halik. Gwapo ka rin naman, Mayor. Nahihiya niyang sabi. Can I kiss you again, Lina? Hindi sumagot si Lina. Bagkus siya na mismo ang dahan-dahan na yumuko para magkahugpong ang mga bibig nila. Lingid kay Lino, ilang araw na siyang ginugulo ng halik na ipinaranas nito sa kanya.
Nakapanood din siya ng ilang pelikulang romance para magkaroon ng idea sa kung paano ba ginagantihan ang isang halik. Dati kasi wala naman siyang panahong manood-nood ng kung ano-no. Lina, kailangan nating huminto. Tila nahihirapang sabi ng lalaki. Magkahiwalay ng labi nila at kapwa nila habol ang mga hininga. Hindi, ayos lang. Lakas loob na sagot niya. Ayaw niya magsalita pa si Lino, kaya kahit nahihiya at hindi siya sigurado sa gagawin, sinampahan niya ito. Napanood din lang niya yon. At nitong mga nakaraan na walang paramdam si Fernan, nabubuo na sa kanya ang plano na ibayad ang katawan kay Lino, kapalit ng mga tulong nito sa kanila at gayon din sa magiging tulong pa nito sa kanyang mga pamangkin. Are you freaking sure about this? Isang kiming tango lang ang tinugon niya sa lalaki at saka sinakop na niyang muli ang labi nito. Kusang sumabay ang katawan niya sa diin na mga haplos nito. At nang maramdaman niyang tinatanggal na ni Lino ang panloob niya'y tinulungan na niya ito. Mayor, dahan-dahan lang ha. Sinunod naman siya ng lalaki. Naging gentleman si Lino nang magkaisa ang kanilang mga katawan. At nang dumating sila sa punto na tila na sila parehong may inaabot, ay hindi akalain ni Lina na maiiyak siya. Hindi sa hapdi at sakit ng pagkawasak ng pagkabirhen niya, kundi dahil iiwanan na niya ang lalaking ito. Isipin niya pa lang na magkakalayo sila nang hindi niya alam kung may pag-asa ba ang umusbong niyang paghanga rito, ay parang gusto na niyang humagulhol. Lina, namamaos ang boses na anin ni Lino. Pagmulat ng mga mata niya kinabukasan, ang babae agad ang hinanap niya dahil tandang-tanda niya pa kung paano ito humagulhol kagabi. Sinuyo ko naman siya. Kumalma rin siya pero ano to? Wala sa sarili na muling tanong niya. Kasalukuyang hawak na niya ang kanyang cellphone at hindi nga siya nagkamali. May message na iniwan doon ng babaeng hinahanap. Mayor, umalis na muna ako. Pasensya na kung iwan ko sa iyo ang kambal. Alam kong madali para sa iyo na mahanap ako kung gugustuhin mo. Pero makikiusap sana ako. Hayaan mo na muna ako maging makasarili. Hanapin ko rin ang tatay ng mga bata. Kung may mamumuong tanong sa iyo sa mensahe kong to, ikaw na lang ang bahala. Kung masasagot ko man ang lahat ng katanungan, gagawin ko sa muli nating pagkikita. Salamat. Maraming salamat sa lahat-lahat. O Lina, nasobrahan ka na sa kakabasa mo o kakapanood ng mga romance stories. Napailing na wika na lamang ni Lino. Mabilis siyang kumilos at talagang ipinahanap niya ora mismo ang babae. Hindi maaari na umalis na lang ito nang walang klaro ang nangyari sa pagitan nila. Kung hindi man sila sigurado sa nararamdaman nila sa ngayon, sa mga susunod na araw, siguradong mabibigyan din nila ng label ang lahat. Mahahanap talaga kita at ibabalik kita rito, Lina. Kumbinsi pa ng lalaki sa sarili. Subalit ang inaakala ni Lino na madali niyang magagawa ay hindi nangyari. Mukhang kinampihan ng tadhana si Lina. Wala siyang nasundan ni isang bakas kung saan ito nagtungo. Hanggang sa naging abala na siya sa pagiging alkalde ng Maynila at tate ng kambal. At napakabilis na naman na lumipas ang 5 taon. Ang kambal na wala pang 1 taong gulang nung iwan ng babae ay ganap ng makukulit na bata. Mayor, heto na ang death certificate ni Fernan. Isang umagay sa lubong ni Guido kay Lino. Kinuha ng alkalde ang papel na iniabot nito. Parang biro ng tadhana. Sabay rin sila ni Lina na nagpakita sa mga investigador. Simpleng aniya sa kanang kamay na si Guido. Binasa niya lang sandali ang papel na nagsasaad na namatay na noong nakaraang taon pa ang tunay na tatay ng mga kambal. Iniwasan talaga ni Fernan na mapalapit sa mga anak niya. Sinadya niyang hindi na niya pagpaparamdam kay Lina dahil alam niyang may terminal disease siya. Hindi nga naman siya makakaligtas sa sakit na kanser. Nasagot na ang tanong natin noon, kaya niya inutusan si Lina na manggulo sa'yo. Yun ay sa dahilan na idolo ka niya. Alam niyang hindi mo pababayaan ang kambal kapag napunta sila sa poder mo. Na siya ngang nangyari. Mahabang komento ni Guido. Tumango-tango siya. Rest in peace na lang kay Fernan. At tayo naman hinto lang kapag umuwi na ulit dito si Lina. Naglakad na siya palabas mula sa kwartong yun. Nakasunod agad si Guido na may malawak ng ngiti sa labi. Sa kabilang banda, si Lina ay abala sa pag-asiste sa kanyang mga trabahador. Dahan-dahan, baka malamog ang mga gulay. Alalahanin niyo, hindi maganda ang klima ngayon sa Baguio.
Seryosong sabi niya sa mga ito. Kasalukuyan silang nagde-deliver ng gulay sa isang sikat na fast food chain. Busy ang lahat ng trabahador niya at siya na may busy rin pagmamando, ngunit hindi pa rin niya maiwasan na maalala ang humble beginning ng kanyang negosyo. Nung umalis siya sa bahay ni Mayor Lino, sa paggugulay pa rin siya nag-focus. Minsang sinuwerte siya'y nakabili agad ng sasakyang pang-deliver. Nagtuloy-tuloy yun at ngayon nga, hindi lang siya basta taga-tanim at tindera ng gulay. Isa na siyang vegetable dealer. Ang mga dinadalhan niya ng gulay ay mga sikat na kainan sa Pilipinas. Sa buong durasyon ng pagpapalago niya sa sarili, ay pinilit niya ang utak at puso na maging mas matigas pa kaysa sa dati, upang hindi siya tumakbo pabalik sa bahay ng alkalde. "Madam, okay na ho," untag kay Lina ng kanyang driver. Hindi na siya kumibo bagkus ay sumakay na sila sa sasakyan. "Yung sinabi ko, pakidiretso ho ako sa sementeryo at mauna na kayo magpahinga. Kaya ko namang mag-commute pa uwi." Aniya sa mga trabahante. Makalipas ang ilang minuto. Tutal kasi ay naroon na lang din siya sa inalisan na lugar. Dadaan na siya sa sementeryo kung saan nakalagak ang tatay ng kambal niyang pamangkin. Nabalitaan niya ang kamatayan ni Fernan pero hindi siya nagpunta dahil nagtatago siya kay Lino. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi niya pa rin alam kung kailan niya babalak balikan ng alkalde. Hindi rin niya alam kung kakayanin niya bang kunin ang kambal sa pangangalaga ng mga ito. Oo, at kaya na niyang buhayan sina Leon at Lian. Pero hindi na siya kilala ng mga bata. Isa pa nagkalat sa balita ng mga ito ang naging mental support ni Mayor Lino. Legal na silang naampon at tagapagmana rin sila ng Mayor Lina. Tahimik niyang dagdag sa isipan. Tandang-tanda pa ni Lina ang araw na inanunsyo ni Lino sa taong bayan na legal na nitong anak ang mga pamangkin niya. Naroon din siya sa parke at nagkukubli lamang. Maraming salamat po sa pagpunta at maraming salamat sa tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. Bungad ni Mayor Lino sa talumpati nito matapos manalo bilang mayor. Sa nakikita niyo ho, mayroong 2 cute na babies akong kasama dito. At alam ko namang hindi lingid sa inyo kung kanino silang anak. Hindi namin kasama ang nanay nila dahil nagtampo siya sa akin at umalis. Nagtawanan at bulungan ang mga ito. Si Lina ay naroon lang sa kumpulan. Napahigpit ang hawak niya sa tela na ipinatong niya sa kanyang ulo. Kung makikita niyo ho si Lina, mangyari na ipagbigay alam niyo agad sa opisina ko. Buong puso kong tatanawin na utang na loob sa inyo. Kung matutulungan niyo akong muling mahanap siya. Hayaan niyo rin na formal kong ipakilala sa inyo ang aming mga anak. Sina Leon at Lian. Binigyan ko ng palaya na Leo at Leah dahil sila legal ng anak ng inyong mayor. Nagpalakpakan ang mga tao. Lahat ay nakisaya sa kaligayahan na nadarama ng alkalde. Si Lina masaya rin. Masayang masaya siya para sa mga pamangkin. Hindi pa man natatapos magsalita si Lino ay sumiksik na siya para makaalis doon. Mahirap na at baka may makatunog na naroon siya. Alkalde na si Lino. Mahigit itong kakayahan na mapadampot at mahanap siya. Kailangan niyang mag-ingat dahil marami pa siyang plano. Mas mapapadali niyang makamit ang mga plano niya para sa sarili kung siya lang muna mag-isa. Narito na tayo. Muling untag kay Lina ng driver niya. Heto po yung pinabili niyong kandila. Tahimik na kinuha niya yon. Nang makababa mula sa sasakyan, taimtim siyang nagsindi ng kandila at nanalangin sa magkatabing puntod ng ate niya at ni Fernan. Kuya, ate, pasensya na kung ngayon lang ako nakadalawa. Pero alam ko naman na kahit saan kayo naroroon, panatag kayo. Nasa mabuting tao ang mga anak niyo. Yun din naman ang gusto mo, Kuya Fernan, di ba? Nauunawaan ko ng lahat. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit na nautumo lang ako nun. At ginamit mo ang pagiging mangmang ko para ipahiya si Mayor Lino. Kasi para rin ang lahat sa mga pamangkin ko. Sana lang dumating ang araw na makakasama at makilala ako ng kambal. Sana dumating ang araw na makaharap niyo kaming 3. Nasa ganun siyang kaseryoso na pagkausap sa puntod ng kapatid at bayaw nang biglang may batang lalaki na nakapukaw ng kanyang atensyon. Don't do that, Leah! That's scary! Anito, may sinasaway na batang babae. Ang tinawag na Leah ay naglalaro ng mga nilusaw na kandila. Malapit na rin kasi ang undas kung kaya nagkalat na talaga ang mga ganong gawain ng mga bata. Hindi tuloy na iwasan ni Lina na may maalala. Yung bahagi ng kabataan niya
kung saan una niyang nakilala si Mayor Lino. Ang kaibahan nga lang, malinis at magara ang suot ng mga batang nasa sementeryo. Sila kasi noon ni Lino ay parehong simple lang ang suot, at siya naman may pagkamadungis. Ang batang Lino, bagamat nakatira sa barong-barong, ay may kaayusan na talaga at tindig ng isang prominenteng tao. Hay, kung saan-saan na naman tumatakbo ang utak niya. Sa naisip ay naipilig na lang ni Lina ang sariling ulo. Muli siyang nag-focus sa mga batang nakita. No, okay lang daw ito, Leo. Binilhan nga ako ni Dad ng malaking toy na kawali para paglutuan ng candle. Tugon naman ng batang babae sa batang lalaki. Medyo malapit kay Lina ang mga bata. Sandali siyang natigilan at lumingon sa paligid. Magaganda ang ayos ng mga ito, kaya nakakapagtaka kung bakit walang kasamang dalawa. Baka mapano ang mga ito, at kahit sabihin man na exclusive o private ang sementeryo na yun, delikado pa rin. At isa pa, ang pinaglibingan ng kapatid at bayaw niya ay regalo ng politikong boss ni Fernan. Mga politiko o may kaanak na politiko ang nakalibing sa gawing yun ng sementeryo. Mga bata, sino kasama nyo? Tanong ni Lina. Nilapitan niya mga ito. Naupo siya, nagulat naman ang dalawang bata at nagkatinginan. Saka tama ang kapatid mo, huwag kang maglaro ng apoy. Scary to talaga. Ginawa ko rin to nung bata pa ako at napaso ako. Buti na lang may isang batang lalaki na nagligtas sa akin. Naging boyfriend niyo po ba siya? Tanong ng batang babae. Lia, huwag kang magtanong ng ganyan. Maagap na saway naman dito ng batang lalaki. Bahagyang natawa si Lina. Naging ka-MU. Yun yata ang tawag doon at hindi boyfriend. Anyway, hindi niyo naman alam ang ibig sabihin nun. Pabiro niyang sabi. Alam ko po. Yung si Yaya kasi naririnig ko po siya na nagsasalita ng ganyan sa mga friends niya. Sa kanya ko rin nalaman kung anong boyfriend. Napapanood ko rin sa pinapanood niya minsan yung mag-boyfriend. Matabil na anang batang babae. Leah, I told you diba? You are not allowed to watch things like that. Biglang singit na isang barito ng boses. Nakatalikod si Lina sa nagsalitang lalaki, pero otomatikong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Pamilyar sa kanya ang buong boses na yon. Wala sa loob na pinaglipat niya ang tingin sa mga bata. Kusang nag-init ang sulok ng mga mata niya nang masalubong niya ang mga mata ng kambal. Kung hindi siya nagkakamali, ang pamangkin niyang kambal ang kaharap niya sa mga oras na yon. Tita Lina, hello po! Sa nanlalabong mga mata ni Lina ay kumaway sa harapan niya si Leon. Surprise, Tita Lina! Yumakap naman sa batok niya si Lian. Ang higpit ng yakap ng maliliit na braso ng dalawa ang nagpahagulhol kay Lina sa mga sumunod na sandali. Kilala ka nila, mula't simula, kinekwento kita sa kanila. Alam nilang nangyari sa'yo, at kung bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin ulit. Tumayo si Lina para harapin si Lino. Mayor, salamat. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Salamat sa lahat, Nasabi mo na yan nung huling beses tayo magkita 5 taon nang nakakaraan. Imbis na sumagot, pinahid ni Lina ang hilam niyang luha. Lumiwanag na sa paningin niya ang gwapong mukha ni Lino. Yun tuloy, mas kumabog pa ang dibdib niya at tila may nagkakarera na sa loob nun. Nagtama na naman kasi ang kanilang mga mata. May dala akong tsoknat. Pagkasambit nun, hinugot ni Lino mula sa bulsa ang tsokolate. Kainin mo. Dahil dyan noon, kung kaya tumigil ang mga luha mo Pagkat na natawa si Lina. Kinuha niya mula sa alkalde ang tsoknat sa kayang sinubo. Tama ito. Dahil nga ron, kaya natigil siya sa pagiyak noon. Dahil siya ang tipo ng tao na hindi na natitigil sa pagiyak kapag nasimulan na. Kaya ayaw niya sa lahat ang umiiyak. Sa ilang taon na hindi siya nagpakita sa mayor at sa kambal, ang pag-iyak ang isa sa kinalimutan niyang gawin. Mali. Ang pag-iyak ang isa sa mga bagay na talagang kinalimutan niya ng gawin, buhat nang mawala ang ate niya. At alam niyang mag-isa na lang siyang haharap sa mga hamon ng buhay. Salamat sa tsoknat. Medyo utal niyang sabi. Unti-unti kasi siyang nilapitan ni Lino. I'm proud of you, sweetheart. Bukod sa magaling kang tagapagtago, talagang hindi mo ako binigo nang sinabi mo sa akin na pagyayamanin mo ang inaral mo. Yun nga lang, hindi na ako makakapayag na makuha mo sa akin ang mga anak ko. Humagikik ang kambal.
Hindi alam ni Lina kung dahil ba sa sinabi ng mayor o dahil kinikilig si Lian. Umangat kasi ang isang kamay ni Lino at marang hinaplos ang pisngi niya. You're still beautiful, sweetheart. Kaya kita naging first love eh. Sumisinghot ka na at namumula na yung mga mata at ilong mo, pero maganda ka pa rin. Napakalambing ng boses ni Lino at masyado niya itong na-miss, kaya pumikit siya habang hinahaplos ng lalaki ang kanyang pisngi. Ilang segundo niyang ninamnam ang haplos nito habang siya'y nakapikit at nakalimutan niyang may ugali si Lino na basta na lang nanghahalik. Huli na para maawat niyang sarili. Natagpuan na lang niya ang sarili na tumutugon na sa halik ni Lino. Kahit nasulyapan niya sa gilid ng mga mata niya si Guido na inakay na ang kambal paalis, hindi siya huminto sa pagtugon. Yun pa rin ang halik ng alkalde na nakaukit sa isipan niya. May kasabikan, banayad, matagal. Nakakaubos ang hininga pero naroon ang pagpapaalala na ito rin ang may kontrol at magbibigay sa kanya ng hangin kung kinakailangan. Gusto na kita simula pa nung una kita makita sa parke. Gutom na gutom ka nun. Nang maghiwalay ang labi nila ay sambit ni Lino. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo at hindi rin halos binibitawan ng haplos ang pisngi niya. Tila ba sinasabi sa kanya na hindi ito makapaniwala na muli na silang nagtagpo. Ikaw rin yung batang yun? Yung nagbigay sa akin ng hotdog? Tumango si Lino. Dahil nagandahan ako sa batang gutom na yun. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging mayor ako paglaki ko. Yung nakaupo kasing mayor dati, yun yung hiningan mo ng pagkain palagi sa tuwing nakikita kita. Parang pinisil ang puso ni Lina sa narinig. Ganong klaseng stok lang yata ang puro at hindi niya kakainisan. Ikaw ang dahilan ng mga pangarap ko, Lina. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ako sa barong-barong. Dahil rin sa'yo, kung kaya naging una kong proyekto na mapaganda ang palengke. At ginusto ko makatulong na tumira sa mas maganda at maayos na lugar ang mga taga-tabing ilog. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Nakakatawa lang na kamuntikan pala na ako rin ang sisira ng mga plano mo. Buti na lang matalino ka. Natatawang paalala ni Lina sa alkalde. First love mo pala ako, at kahit may hawak akong kambal na walang ama, ayos lang sa'yo. Nakangusong pag-alala ni Lina sa ginawa niyang kalokohan. Tumaas ang sulok ng labi ni Lino. Kahit 6 pa ang anak na ibinintang mo sa akin, ayos na ayos lang. Nabiti ng muli niyang pagtawa. Walang ano-ano kasi, may nag-ingay na sasakyang panghimpapawid. At nang tingalain niya yon, alam niya agad na pag-aari yon ng pamilya ng mayor dahil may nakasulat yon na malaking numerong 6. Yun ang mga nakalagay sa mga gamit na pag-aari ng pamilya nito dahil sextuplex na magkakapatid sina Mayor Lino. Nakikita mo ba yung number 6 na yan? Isa yung paalala na hindi malabong maging 6 din ang anak natin, Lina. Natatawang kinurot niya si Lino. Kinuha lang naman ito ang kamay niya at sa gulat niya bigla nitong sinuutan ng singsing ang palasinsingan niya. Kasabay nun na yung paglitaw ng malaking banner sa sasakyan na nasa ere. Imbis na "Will you marry me?" ang nakasulat doon ay "Welcome home, wife." Oo nga pala, kasal na tayo. Bulala si Lina. Kasal na tayo at iniwan mo ang singsing na yan nung malis ka. Binalik ko lang sa'yo. Mahal kita, Mayor. What? Nagulat na sambit ni Lino. Ang sabi ko, mahal kita. Ha? Paano mo naman nasabi? Mahal ko ang batang nagpakain sa akin nung nagugutom ako kasi nabusog ako nun. Mahal ko rin yung batang malinis na nagligtas sa akin mula sa apoy at nagbigay sa akin ng chocolate kasi gutom din ako nun. Mahal ko ang magulang ko at ang ate ko nung buhay pa sila. Pinapakain kasi nila ako. Basta, yun yata ang dahilan o nasasabi ko ngayon na mahal kita dahil ikaw ang alam kong kukumpleto sa kulang ng buhay ko. Nung umalis ako sa bahay mo at iniwan ko sa iyo ang kambal, alam kong hindi rin ako magiging masaya kung ang kambal lang ang makakasama ko habang nabubuhay ako. Sabi ng puso ko, dapat kasama ka. Dapat naroon ka kasama namin. Tumango-tango ang mayor. Okay, kumbinsido na ako. Ganyan din kasi ang sabi ng puso ko dapat kasama ka. Dapat kasama ka namin ng mga anak ko. Dapat tayong makabuo ng 6 kapag nangyari na yon. Pabirong tugon nito. Wala yata sa kanila ang may seryosong dahilan kung bakit nila mahal ang isa't isa. Kung minsan naman kasi talaga,
hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang nararamdaman ng isang tao. Ang lakas ng tawa ni Lina. May sabi-sabi kasi na nagbigay ang tatay ni Mayor ng biro na kalaunan ay tinotoo nito. Na kung sino raw sa 6 nitong anak ang unang makabuo rin ng sextuplets, ay yun ang makakakuha ng pinakamalaking share na mamanahin. Politiko ka talaga, Mayor. Pati ba naman ako? Nililigawan mo maka-6? Hindi naman kita pinipilit pero baka lang naman. May proyekto kasi ako na hospital sa dati nating barangay eh. Kung hindi tayo makaka-6, pwede naman sa center muna magsimula ang project na naisip ko. Pero gusto ko rin kasing magkaroon ng karagdagang paaralan doon. At saka, nahinto sa pagsasalita ang mayor, sa pagdukot kasi ni Lina ng cellphone, ay may ipinakita itong litrato ng mga bata na nasa screen. Pasensya na, 4 lang sila. Pero may kambal na tayo kaya sumatotal, 6 din silang lahat, Mayor. Oh my God! Tanging naibulalas ni Lino. Oh my God! Masisisante ko yata si Guido. Bakit hindi ko nalaman agad to? Bakit itinago mo sa akin ang mga anak ko? Tumawa naman si Lina. I love you, Mayor. Mahigpit na niyakap siya ni Lino. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Nang araw rin na yon, nagtungo muna sa simbahan sina Lino at Lina. Kasama nilang kambal. Nagdasal sila roon na sana ay gabayan sila ng itaas sa panibagong chapter ng buhay nila nang magkakasama. Bilang ganap ng isang tunay na pamilya, kasama ang quadruplets nila na sina Lira, Lisa, Lilia at Liara. At makalipas pa ang ilang taon, bago natapos ang huling termino ng paglilingkod ni Mayor Lino, ang lahat ng pinangarap nitong proyekto ay nagawa nito dahil na rin sa sariling pagsisikap. Kung kailan naman tapos na itong maglingkod, saka sinabi ng tatay nitong si Don Renato na ang malaking share ng mana ay mapupunta kay Lino dahil ito ang unang nagkaroon ng 6 na anak. Iyon ay kahit na legal na inampon lamang sina Leon at Lian. Katuwiran ng ama nito, sila rin namang 6 na magkakapatid. Ay inampun lamang nito at ang biological father ng mga ito ay ang kapatid lang ni Don Renato. Subalit hindi kailanman ipinaramdam ni Don Renato na hindi ito ang tatay ng sextuplets. Son, thank you for always making us proud, sabi ni Don Renato kay Lino. Nung gabi na yon ay nasa anniversary party ni na Don Renato at Doña Lomina. Nandoon din at imbitado ang bagong nakaupo na mayor. Unang pagkikita pa lang natin noon. Alam ko nang ikaw ang kakaiba sa sextuplets ko. Bahagyang tumawa si Lino. Minsan lang tayo magkausap ng ganito, tatay. Gusto ko nga rin itanong sa'yo kung sino sa mga anak ko ang sa palagay may nagmana sa akin. Hindi mapigilan ni Lina ang mapangiti habang nag-uusap ang mag-ama. Alam niyang nagbibiro lang ang asawa niya, ngunit ngumuso sa likuran si Don Renato. Walang iba kundi ang nag-iisang lalaki mo na si Leon. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Inis na inis siya sa anak ng bagong mayor. Sa palagay ko, magiging magkalaban sila sa politika pagdating ng araw. Gusto ng batang babae na sundan ang yapak ng kanyang ama. At gayon din naman si Leon. Gusto kanyang sundan sa pagiging mayor. Nakipagdiskusyon siya sa batang babae. Sinasabi niyang hindi nababagay ang isang babae na maging mayor. Nang dapat daw nasa bahay lamang ito at maging misis lang tulad daw ng kanyang ina. Natawa silang mag-asawa. Noon na may bumulong sa kanyang yaya para sabihing tulog na ang isa sa quadruplets niya. Mister ko, nakatulog na raw sa sala si Liara. Untag niya sa asawa. Nagpaalam ito kay Don Renato at saka malambing na inakbayan siya. Maya-maya pa, binuhat siya nito. Wala man lang pakialam sa mga taong naron. Ay, ano ba? Ibaba mo ako, Lino. Si Liara ay papabuhat ko sa'yo. Ano ka ba? Mrs., namiss ko lang gawin to. Hayaan mo na ako. Marupok naman si Lina pagdating sa asawa, kaya kumapit na lang siya sa batok nito. Bakit ba? Bakit bigla ka na lang naglalambing? Tanong ni Lina. Nothing. Gusto ko lang magpasalamat ulit sa Diyos dahil ikaw ang ibinigay niya sa akin. I love you, sweetheart. Naku, ako nga ang araw-araw na nagpapasalamat sa Diyos eh. Dahil ikaw ang ibinigay niya sa amin. I love you too, mister ko. At sa muling paglalapat ng kanilang mga labi, ay hindi nila maiwasan na balikan kung paano nagsimula ang kanilang kwentong pag-ibig. They were fated to love and understand each other. Si Lino ang unang nagkagusto sa kanya, ngunit si Lina ang unang na-in-love
ng sobra-sobra dahil na rin sa nakaka-inlove na katangian ng kaniyang asawa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!